Maligayang pag-uwi mga residente. Ang inyong kaibigan na si Alistair ay nagbabalik muli at may bago tayong atomic na balita para sa inyo. Tampok ang lahat ng tungkol sa Titan at mga dinosaur na paparating. Maaaring inanunsyo na ang petsa ng paglabas ng susunod na Jurassic World, pati na rin ang ilang bagong balita tungkol sa Monsterverse, kabilang ang isang Scar King na figurine at ang muling pagpapalabas ng New Empire. Isang malaking Godzilla Collab -1 production update at isang posibleng supernova synopsis leak na kung totoo ay talagang nakakabaliw. Maraming exciting dito, kaya mag-subscribe at i-on ang notification button para hindi ka mahuli. Kasama na ang 70 sa inyo na hindi pa alam ko kung sino kayo, pinapanood ko kayo. Pag-usapan muna natin ang bagong pelikula ng Jurassic World. Dahil matapos ang malaking tagumpay ng Jurassic World Rebirth na kumita ng mahigit 800 at 60 milyon sa takilya, naging pinakamalaking pelikula ito ng tag-init. Maraming tanong kung magkakaroon ng sequel sa pelikula ni Gareth Edwards at kung babalik siya bilang direktor pati ang ibang artista. Sabi ni Daniel Reitman, isang kilalang source, kumpirmado raw na may bagong Jurassic World na pelikula at babalik si Scarlett Johansson bilang bida. Inaasahan naming babalik sina Jonathan Bailey at Mahershala Ali dahil gusto rin sila ng fans, pero di pa ito kumpirmado. Usap-usapan na babalik si Gareth Edwards na malaking panalo para sa pelikula dahil sa galing ng kanyang direksyon sa Rebirth. Umaasa lang ako na makakakuha sila ng mas magaling na manunulat sa pagkakataong ito at sana makasali siya sa pre-production process ng mas matagal. Para hindi magmukhang minadali ang susunod na pelikula, wala akong alam kung saan dadalhin ang kwento. Baka makita na natin ang DX disease o magkaroon ng pelikulang parang King Kong kung saan magwawala si T-Rex sa lungsod. Isang misteryo ito. Dahil sa balitang ito, nalaman din natin kung kailan posibleng ipalabas ang pelikula. Nire-reserba ng Universal ang Hunyo 2028 para sa untitled event film na halos siguradong susunod na Jurassic World na pelikula. Sana talagang matakot at mangilabot sila sa pelikula. Ang Rebirth ay tamang hakbang na may magagandang eksena ng dino, ngunit hindi pa rin sapat para sa nararapat nitong kalagyan. Hindi rin nakuha ng pelikula ang tensyon at takot ng unang dalawa, kitang gustong mas horror ng mga tagahanga. Kaya dapat ibuhos lahat. Siguradong magiging laban ito para sa kaligtasan. Ngayon, may nakikita akong T-Rex na papalapit sa akin, kaya kailangan ko nang umalis dito. Ngayon na. Lumipat naman tayo sa ilang balita tungkol sa Monsterverse. Dahil kakalabas lang ni Haya ng bagong Scar King na figure. At napakaganda talaga ng itsura nito. May kasamang bone whip at iba't ibang ulo na nagpapakita ng iba't ibang emosyon mula sa pelikula. At sobrang detalyado talaga ng figure na ito. Ayokong laging ikumpara, pero tingnan mo. Kung ikukumpara sa SH Monster Arts na figure, mas eksakto talaga ito at halos kalahati pa ang presyo. Ilalabas sa Q3 2026 ito na ang magkokompleto sa koleksyon ni Haya. Para sa mga malalaking pangalan mula sa bagong imperyo, gaya ni Nakong, Godzilla, Shimo, at ngayon si Scar King. Di na ako makapaghintay makuha ito. Mag-comment kung gusto ninyong mag-unbox at mag-review kami nito paglabas next year. Inanunsyo ng Regal na ang Godzilla x Kong, The New Empire, ay babalik sa piling sinehan mula ika-19 hanggang ika-25 ng Setyembre bilang bahagi ng Best of Screen X selection. Kung di mo pa napapanood o gusto mo ulit mapanood ang pelikula, ngayon ang chance mong makatulong gawing mas matagumpay ang Monsterverse. Hindi ko pa napanood ito sa Screen X, kaya sabihin mo kung sulit ba. Itutuloy natin ang Godzilla -1. Ibinunyag ng Toho na tapos na ang shooting para sa mga extra, kaya natapos na rin ang lahat ng malalaking eksena. Bagamat hindi ibig sabihin na tapos na ang shooting, malamang ay nagsushoot pa rin sila sa studio at hindi pa tapos ang post-production. Kung magpapatuloy ang produksyon sa ganitong bilis, maaari tayong makakuha ng unang teaser para sa sequel ng Godzilla -1 sa loob ng 10 buwan, kasabay ng unang teaser trailer ng -1 noong 2023. Inanunsyo ng Lacoste ang special edition na damit na may tatak Godzilla bilang bahagi ng kolaborasyon nila. Ipinagmamalaki nito ang bagong eksklusibong logo. Tampok ang iconic na berdeng buwaya na may dorsal plates ni Godzilla. May medyas, kamiseta, hoodie, at sombrero. Astig talaga ang mga ito. Ang artwork ay nagpapakita kina Godzilla King, Ghidorah, Mothra, at Lava ni Mothra na lahat ay naglalaro kasama ang logo. Nagsisimula ang mga kamiseta sa 15,000 yen na humigit kumulang 100
habang ang mga hoodie naman ay umaabot hanggang 3,000 yen na humigit kumulang 200. Kaya't halos may tuturing na mga luxury item ito. Ang mga produktong ito ay ilalabas sa pagbebenta sa Setyembre 19. At karaniwan, ang Mi Lacoste Art Program ay makukuha lamang sa Lacoste Harajuku Store sa Japan. Pero para sa espesyal na okasyong ito, ang mga item ay magiging available din sa Lacoste Hibiya Store at sa online store. Kung gusto mo talaga sila, pwede mo na silang ipa-import ngayon. Sa ibang balita, isang bagong Space Godzilla ang inilabas ng Momoko Studios, isang kumpanya ng paggawa ng estatwa na nagdisenyo ng figurine na ito upang bigyang diin ang mas mataba at mas makapangyarihang hugis ng katawan. May taas itong 25 cm, astig ang itsura nito, at sa 29,700 yen, nasa 200 lang ito. Nakaka-interes na tumaas ng malaki ang interes sa kalawakan. Godzilla merch. Parang naghahanda sila para sa isang malaking pangyayari. Parang isang supernova kung tutuusin. Sa tingin ko, nakaka-interes na tutok sila sa halimaw nitong mga araw. Mukhang naghahanda sila sa biglang pagtaas ng interes sa karakter. Wala akong reklamo. Paborito ko si Space Godzilla mula sa Save the Earth. Kaya sobrang excited ako ngayon. Sana nga makita natin siya sa Godzilla X Kong Supernova. Tungkol naman sa Supernova, may bagong synopsis na baka na-leak at nagbibigay ito ng ideya kung sino ang nakakatakot na bagong kontrabida. Matapos ang pansamantalang kapayapaan sa Godzilla X Kong, The New Empire, unti-unting nasasanay ang tao sa mundong malaya nang gumagala ang mga Titan. Nagpapatrolya si Godzilla sa dagat, namumuno si Kong sa Hollow Earth, at patuloy ang Monarch sa pagpapanatili ng balanse. May kakaibang kosmikong signal na nagmumula sa kalawakan, alingaw-ngaw ng isang bagay na papalapit sa daigdig. Ang mga signal na ito ang nagpasigla sa isang lumang propesiya sa Hollow Earth. Dumating si Solrat, ang Supernova Titan, isang malaking kaiju mula sa enerhiya ng namatay na bituin. Astig din pakinggan, lalo na't sinusubukan ng mundo panatilihin ang balanse. At ang napakalakas na kosmikong nilalang, ipinanganak ito mula sa pagkamatay ng mga bituin na tumutugma sa orihinal na atomikong pinagmulan ni Godzilla. Pero kung magiging tapat ako, parang mas peke pa ito sa peke. Parang isinulat ito ng isang baliw na tao. Mayroon itong mga katangiang ChatGPT na nagpaparamdam na parang gawa lang ng AI ang lahat ng ito. Astig naman ang pangalan na Soul Wrath. Pero yung energy-based na kaiju, parang ang corny pakinggan. Ewan ko ba, naaalala ko tuloy yung electric na kaiju sa War of the Monsters. Hindi nito pinapansin ang mga pahiwatig ng serye, lalo na sa sangkatauhan. Nais nilang kontrolin ang mga Titan at angkinin ang Hollow Earth na naipahiwatig na sa nakaraang pelikula. Sigurado akong 99% na peke ito, pero kung totoo, Diyos na ang bahala. At sa wakas, bilang dagdag na balita, ang bagong manga na Godzilla Galaxy Odyssey ay ilalabas na sa wakas para sa bentahan, kahit sa Japan man lang, simula Oktubre 20. Ito ang volume 1 na may 8 unang kabanata. Napakaganda ng mga review para dito, kaya hindi na ako makapaghintay na idagdag ito sa aking koleksyon. Available na online ang mga kabanata. Ilalagay ko ang link sa description kung interesado ka. Siksik ang Atomic News Roundup ngayon, mula Jurassic -1 hanggang Monsterverse. Sa tingin mo ba totoo ang potleak? I-comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at tapakan ang notification button para maging residente ng Dangerville ngayon at bigyan ng malaking thumbs up na parang kay Kong ang video na ito. Ako si Alistair at magkikita-kita tayo, mga residente, sa susunod.